Imbis sa paputok, disgrasya sa kalsada ang nanguna pong sanin ng injury nitong katatapos lang na holiday ayon po sa Department of Health. At karamihan nga po, motorsiklo ang kabilang sa mga naaksidente. Dobling araw ang itinaas ng kaso niyan. Kaya nako, ingat-ingat po tayo sa kalsada mga kapuso. Ngayong umaga, road safety ang pag-uusapan natin sa Issue ng Bayan! Nasa MMDA Motorcycle Riding Academy si Ivan para dyan. Ito na ang issue ng bayan mula kay Ivan. Ivan! Ivan! Ayun. Si Ivan Si yan. Ivan yan? Si Ivan yan. Oo. Siyempre, nakapulang t-shirt siya ng UH. O, yan, no? Alam ko siya yan. Oo. Suot niya yan kanina di ba? Oh. Tama. Yan. Galing naman. At alam na Oo. alam niya ang maaksidente. Alam. Kaya maingat na siya. Oo, siyempre. Maganda yung makakapag-share din si Ivan, siyempre, ng mga... Ay, may makakausap siya May expert. makakasama Mga na kapuso, siya. nagbabalik pa rin po tayo dito sa MMDA Riding Academy. Libre po ito kung saan pwedeng mag-aral sa tamang pagmumotor, tamang pagsunod sa mga batas trapiko ang mga sumasakay ng motorsiklo. Nako, tulad nga po na nabanggit natin kanina, karamihan po ng mga insidente, ng mga injuries na nangyari nitong mga nakalipas sa holidays, ito po ay dahil sa mga road crashes. Ang MMDA nais po nila mabawasan ang mga road crashes na ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang paraan ng pagmumotor. At kaugnay po ng Motorcycle Riding Academy ng MMDA, makakausap po natin Ginoong Gabriel Go ng Special Operations Group ng MMDA. Good morning. Good morning, Ivan. Sir Of Gab, course, ayan. sa lahat ng nanonood sa atin ngayong araw, itong umagang ito, I mean. Medyo napaisip ako, mas marami talaga yung injuries due to road crashes itong mga holidays. Not even firecrackers, ha? Yes, to. Actually, medyo nakakabahala ito. Why? Because technically, during Christmas or New Year season, ang alam natin, most of the injuries are coming from, of course, firecracker-related Correct. activities. Pero this time around, ang nangyayari? Mga road crashes at specifically mga motor. Do we have numbers, sir? Para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin. Well, Ilan ba yung naitala natin base sa records Well, ninyo? based on our records, this is a rundown lang. Back in 2024, a total of about 33,000 road crash incidents Okay. involving two-wheeled vehicles. Two wheels pa lang Two to, wheels ha? pa lang yan. 33,000. Take note of that, mga kapuso. Napakarami po doon. I would say at least 90% of those preventable. Correct. Oo. And imagine this, 33,000 back in 2024. But now we have new numbers by 2025. Okay. But this one, wala pa yung dates natin ng November and December. Imagine that until October. We're Okay. already counting 22,000 naman. Okay. Nako, napakarami po niyan. Lahat po yan pwedeng iwasan eh. Ano ho ba ang... what do you attribute this, Well, Sir Gab? alam mo, Ivan, one of the growing problems kung bakit tumataas ang ating mga incident of road crashes. Why do we call it as road crashes? Because as you say nga, it's preventable. Okay. And isa sa mga nagiging problema natin dito, yung unang-una, akala kasi ng mga tao, a machine is just a machine. A motorcycle is just a motorcycle. Oo. Doon po kayo nagkakamali. Dahil ang mga motor, it has its limitations Oo. and it requires certain skills. And of course, hindi lang po skills yan. May tinatawag tayong mga eligibility, may Yes. tinatawag tayong mga kaalaman, mga basic knowledges, na kung saan ang pagmamaneho ng motor ay hindi po basta-basta Sir, ito. balikan muna natin yung mga road crashes involving two-wheel vehicles, yan, yung mga motor. Ano karaniwang cause? Well, most of the causes of these road crashes are very minor lang actually. Yung mga hindi nila napapansin na may incoming traffic, Okay. hindi nila napansin na merong pothole, Okay. hindi nila napansin na, well, yung iba naman dyan, it attributes also to the emotional problem or the emotional aspect of the people. Tulad nga na sinasabi natin, pag pagod ang isang tao, mahirap magmotor. Like itong past holiday season, Okay. maaring yung mga iba naman dyan, na sobrahan ng party. Sabi nga natin, Nako. pag may alak at two wheels, definitely it's an accident or a Bad road crash. combination. Yes. Nako. Sir, may demo tayong ginagawa ngayon. May mga instructors po dito ang MRA, MMDA Motorcycle Riding Academy. Ayan. Ano ba mga skills, sir? Skills na tamang dapat malaman ng ating mga motorcycle riders. Binreakdown po namin sa dalawa yung discussion, sa rider at sa motor. Sa rider Correct. muna, sir. Alam mo, Ivan, isa sa one of the biggest violations na nakikita rin natin, which attributes dito nga, i-connect natin sa MRA, unang-una mga riding gears. Nako, yan na.
Sige. tinuturo natin dito sa MRA, hindi lang basta-basta sumampa ka ng motor, Correct. okay na, May paandarin lisensya mo. ka, may motor ka, go. Hindi lang yan eh. Alam mo, eligibility is there, your privilege to drive is there. Pero ang kaalaman natin unang-una, ang pagmomotor, may tinatawag tayong vulnerability. Correct. It is totally different from having or driving a four-wheel vehicle. Unang-una, exposed tayo sa lahat ng bagay. Yes. Walang Exposed to the elements. Yes, Ika nga, walang pintuan, walang bubong. So now, anong aspect it will protect us? Ano ang Correct. gagamitin natin? Andyan ang mga riding gears natin. Yes. So At unang-una, the very syempre, minimum, at the very minimum. yes, actually, Helmet. pinaka-minimum na yan. Helmet man lang. Why? Helmet is used to prevent any injuries caused by, let's say, pag kayo ay sumemplang, nagkaroon kayo ng mga bumper-to-bumper incident, syempre ang pinakamahalaga dyan, yung ulo ang poproteksyonan natin. correct. So the most basic na Basic. kailangan natin, at least man lang naka-helmet kayo. But then again, if you really want to impose safety sa ating mga riders, hindi lang po helmet ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Meron tayong tinatawag na mga elbow pads, Correct. meron tayong tinatawag na, of course, mga knee pads natin, which makikita natin dito sa ating rider. And ito, laging nakakalimutan ng ating mga kababayan, gloves. Gloves. Bakit? Yes. Pag nagmomotor tayo, tendency, pwedeng madulas eh. Pwedeng dumulas ang ating grip. At ang instinct mo, Pag nadulas ka, kamay mo, di ba? correct. Yan ang unang mo, sasangga mo. Sir Gabi, share ko lang. Ako ho, nagkaroon na rin ako ng semplang. Pero dahil sa proper gear, semplang ako ng umaga, nakapag 24 oras ako ng hapon. Yo, Ibig imagine sabihin, that's how riding gear will protect you. That is correct. Wala kang major injury. Actually, yan din ang isang Ayan. no? So, sa motor naman, sir, sa motor naman. Yan, sa motor naman. At sige, ipaano natin sa ating instructor. Yan. Sige. Side mirror ha, hindi pwede ganyan mag-set. Ayan, tulad ng sinasabi ng instructor natin, no? Alam nyo, ang pinaka napapansin natin nowadays, Ivan, ang isang pinaka-basic at laging nawawala at hindi ko alam bakit tinatanggal, side mirror. Oo. Ang side mirror ginagamit Panira yan. daw sa forma, sir. Alam mo, ang side mirror is very crucial, no? To let us know the vision sa mga incoming traffic na nasa likod natin, to see our vision on the left, and to see the sight on the right. So, napaka-importante yan. Sa Sige, sir, paandarin natin. Go ahead. Ayan. Proper mounting guys, Sige. use the bike, both tires on the ground, side stand down. Sir, Ayan. ito pa. Pinag-usapang mainit lately. Yung maiingay na tambutso. Yeah. Ano ba na itutulong ng tambutsyong maingay sa mga motor? Well, unang-una, no, ang maingay ng tambucho, I don't think it's doing anything good eh. Sa totoo lang. I mean, if it's Bukod sa for... nakakairitan ng pakinggan, sige, go Well, ahead, sir. if it's for, let's say, no, the purpose of, let's say, you want to do circuit in a controlled environment, probably proper aftermarket accessories will do. Pero Pero kung pag... gusto mo mag-squeeze out ng extra Yan. power from your motorcycle, siguro pwede mong gawin. Pero kung ang objective mo ay bagong taon daw eh, paputokin yung tambutso, sir. Exactly. Ang ginawa nila, no, sinasabi nila, at least hindi kami nagpaputok. Ang ginawa namin yung tambucho. But then again, you're causing public disturbance. Okay. 'Di ba? Sa ingay ng tambuchong ginagawa niyo at you're doing on public roads, you're causing unang-una disturbance to other people. Pangalawa, ano ang konektado dito sa mga nagpapaputok ng tambucho? Mga walang helmet, improper footwear, Nagkakarera sa kalye. kumakarera sa kalye. And the worst, pag nagkaroon ng aksidente, paano natin matitrace? Walang plaka. So you see the the problem there. Sir, may binanggit kayo kanina, siguro final reminder, bago nila i-modify ang kanilang mga motor, ano ba yung dapat nilang tandaan? Well, una-una, before you do anything on your motorcycles, you have to know the limitations. You have to know the regulations. Kung ito ba ay authorized, ito ba ay hindi authorized. Kaya may tayong mga tinatawag na illegal modification Okay. at unauthorized modification. So dapat alamin nila kung ano yung tama at ano ang mali. Okay. At siyempre, most importantly mga kapuso, ang kailangan nating i-improve ang ating kaalaman, True. ang ating awareness, ang ating consciousness sa tama na paraan ng pagmamotor at siyempre pagsunod sa mga batas trapiko. Yan po. Yan lamang, masunod lamang yan. Malaki po ang mababawas natin sa napakaraming bilang na mga aksidente sa kalsada na sangkot ang mga motorsiklo. Mga kapuso, again, libre po itong Riding Academy ng MMDA. Samantalahin po natin dahil baka ang matututunan natin dito ay siya magliligtas sa atin pag nagkataon, may involved tayo sa mga ganitong insidente. At yan mga kapuso, ang ating issue ng bayan mula dito sa Riding Academy ng MMDA. Balik muna tayo sa studio. Wait! Wait, wait, wait!
Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,